Ano? Oh, asa ka na ba? Dito. Hindi mo ako nakikita. Kanina pa ako Ang tagal dito. mo, ang tagal-tagal mo. Ayos na rin, ano? Ha? Ako pa matagal. Kanino ka na naman nakipag-date doon? Akong... Ako? Oo. Ako o ikaw? Hindi, pareho. Sabi ko na kasi may kausap ako eh, di ba? Ganon? Sino bang kausap mo ron? Trabaho. Trabaho? Oo, ikaw. Trabaho. Trabaho rin. Oo, trabaho Alam mo rin. yun, boss. Trabaho Ayos. rin. Yes. Ano ba oras usapan natin? Sabi mo, 1:30. Uy, binigyan mo na ako ng kape, ha? Yeah, oo nga eh. Kasi Sabi ko 1:30. Anong oras ka dumating dito? Anong oras na ba? Oo. Mga 30 minutes ago. Hindi, pero kasi sabi ko, kusapin mo na muna yung mga taong Akin ba pwede to? mo- Ayan. Ininom ko na eh. Yes, correct. Kailangan, kung kailan na inuman Saan ka ba na. napunta? Galing ako kay Efren, Hindi, ako kausap ko si Ilak at saka si Harvard. Okay. Oo, ikaw Ito yung pala. mga sabi mo, mga bachelor. Oo, mga bachelors. Talaga? Eh, Anyway, ayun. ano gagawin natin ngayon? Nalaman natin, nalaman ko, na ito pa lang si Efren, 16 years old pa lang eh, meron na siyang ganong advocacy. First, nung bata ako, dream ko maging engineer. Kaso nga lang, medyo financially, kami, very tight yung daw, saka mahirap, mahal magpaaral ng engineer. So, yun. So, parang, muna ako, parang 2-year course. 2-year course ako na, tawag dito, computer technology. And then, after that, yun, tinulungan ako ng Club 8586 na makapag-aral. So, hanggang college. So, yung BSE ko, yung second course ko, sila nang tumulong na mabuno ko yun. Ito pa lang si Bon Manalaysay, siya yung mentor nitong si Efren at ng grupo nila ngayon. Sabi nga nitong si Efren, yun, mula sa 2 karton, ngayon 4 na yun. People Development Organization. So, siya yung sila, hindi ko na-meet yung mentor ko na, actually, sila yung nag-start nung siya yung nagsimula ng street education dito sa Cavite. 1985 pa yun. Kaya siya 85, 86 yun. So, 1985 siya na-found, as 1986 siya na-established, maigi. So, then, sila yung nagsisimula ng street education dito. So, isa ako sa mga product ng kanilang street literacy. And then, yun, eventually, nung natayo namin yung Dynamic Teen Company kasi very rampant yung gang sa school. Sila yung tumulong sa amin para maitayo ito. And then, nakita ng mentor namin, si Kuya Bon Manalaysay, na parang yung mga gangs, para mas malabanan namin sila, kukain namin sa yung source nito. So, nakita niya na ang mga bata pala, yung mga gang members, gang leaders, tinitrain sila sa mga slum areas, ganon, sa mga lugar na talagang yung impoverished places. Tapos, dun, as young as 9 years old, 10 years old, tinitrain sila na maging gang leaders. So, dun kami nag-thrive ngayon sa mga lugar na yun. That's good, that's good. Yung kariton, di ba? Yung parang eskwelahan, mini-eskwelahan, nilagay niya dun sa kariton. Ikot na ikot sa mga squatters area. That's right. Di ba? Kasi each kariton may kanya-kanyang function eh. So this one, ito yung play center. So dito yung mga toys, yung iba brand new, yung iba gamit na. Kasi may mga books na parang may mga pictures na pwede lang basahin, and then pwede lang may mga this station, yung mga bata pag nandito sa station na to, they will just play. Wala silang gagawin kundi maglaro, magbuklat ng libro, yun lang gagawin nila. And then pag lumipat na sila, kasi simultaneous yun kasi may klase so bukod-bukod yung class, may yung mga classes, merong kindergarten group, merong grades 1 to 3 magkakasama yun, 4 to 6, tama ba? Tapos saka yung teens, saka unschooled, so magkakasama yung sabay-sabay, so simultaneous. And then kapag nandito sila, play lang. Pag nandito sila sa isang kariton, yung values formation, we teach them yung moral values. So, nire-reform namin yung values na meron sila. Then, dun sa isa naman, literacy classes. So, we teach dun yung mga basic writing, reading, counting, and then yung mga ganun. Basic, super basic lang talaga. We're not teaching hard subjects. Na-recognize ng CNN diba? Na ngayon ay nire-recognize na. Hindi, pero mas maganda kwento mo din sa kanila Sige, kwento na.